Alright, dito tayo kay Sir Bud mga kakabsat. Dahil hindi suportado ng masa ang INC at DDS. Ba? Yan. Ako na may mic natin doon. Dahil hindi suportado ng masa ang INC at DDS, kudita grupo lumipad sa Maynila, susugod sa Malacanang? Question mark. Pakinggan natin si Sir Bud. Sir Bud, shout out. Buenos dias. Caballeros, andito pa rin tayo sa Hanoi, Vietnam. Ay, nasa Vietnam pala siya. Thank you to your prayers. Medyo, well, may binigyan naman tayo ng clearance ng doktor to travel. Pero syempre, recovery phase rin tayo. Pero thank God, medyo kahit medyo dumami yung lakad natin dito, okay pa naman. So eto, monitor, tuloy-tuloy pa rin ang monitor ng BAT team. At tuloy-tuloy pa rin ang mga posting nila, mga interviews dyan. Kahit long time no see. medyo busy tayo dito. Bonding with the family, with the kids. So, ayan, today, pati yung local government ng Quezon City ay nilaglag na rin. And good job, my former client, si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Mahirap yan, Joy. Mahirap yung ginawa nyo na you turned down the third day application of the Iglesia ni Cristo. 1 day lang binigay last kahapon. And then ngayon gusto sila tuloy-tuloy Friday, pero binigyan sila Wednesday lang. So they have to apply again for today. Nung una-apply nila kahapon, hindi tinurn down na sila dahil binabiolate yung provision ng permit. At yun, deliberately, hinaharap talaga nila yung traffic at kitang-kita natin yan sa TV. So, hindi na sila pinagbigyan. So, they now move to Liwasang Bonifacio in Manila. Kasi dyan, yung dati ring kliyente natin na si Isko Moreno ay alam naman natin okay lang, Sir Tony. Nakita natin yan sa last campaign, medyo friendly si Isko, medyo neutral siya. At sabi niya, hindi naman kailangan ng permit. So, what will happen there, Mayor Isko will already be taking the chance. Kung magkakagulo dyan, magagalit sa kanya yung mga taga Manila. Pero at least dito sa Quezon City, medyo nakakatakot rito kasi hindi ko pa, matagal na kami hindi nag-usap ni Joy. Kaya ang choice niya is either to go for the Senate or to go o mag-rest muna. Pero knowing Joy, hindi niya personalidad yan. So siguro pagdating, siguro mag-uusap na naman kami ulit ng tatay niya, na kasi ako naman long time PR ni Sunny Belmonte, hindi lang sa politika, pati sa mga negosyo, mga real estate, mga buildings, maraming buildings dyan sa Libis, yung dalawang twin tower na pinakamataas dyan, kay Belmonte yan. Ang kapartner niya yung sila Gozon, yung may-ari ng GMA7, of course, di ba? Gozon, at saka meron pa isa, tatlo sila yan, magkapartner. Ang laki ng building. Again, sa mga bago pasok, shout out sa inyo mga kakabsat. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Diyan sa Libis. So magaling si Sunny Belmonte in fairness sa negosyo. Mga lupa na binebenta na mura sa nung mayor pa siya, binibili niya. So ang dami niya mga lupain all over Quezon City. At pero meron rin sila asyenda, yung dating asyenda ng asawa niya. Pero alam ko kung saan siya nagdadala ng mga chicks niya. Malapit sa lugar ko sa Commonwealth. Hindi siya nagdadala ng chicks sa bahay niya ancestral dahil nakuha niya yan sa asawa, the late wife niya. So, dyan sa Rodriguez Avenue. Pero nakakalat siya doon malapit sa lugar ko sa my Commonwealth, sa Don Antonio Heights. Okay, so yan, problema ni Joy, magiging problema ni Isko.
yun lang, ang repercussion dyan ay hindi kaya desperate move ito? Hindi kaya? Because Liwasang Bonifacio is very, very close to Malacanang. That it's a monument is very far from Malacanang. Kumbaga, kung magmamarcha ka, ang daming lugar na pwede ka harangin. Hindi kaya desperate move nila ito? Kasi halata eh. Halata yung script nila ay talagang manggulo. Yung script nila, buti na lang hindi nahulog sa script si President Bongbong Marcos at yung PNP. Ang script nila manggulo. Mangharang ng traffic, manggulo. Para bugbugin sila, barilin sila, para mangyari yung parang Menjola Massacre noon sa time ni Cory, barilin sila, at yun, magti-trigger ng people power. Papasok na yung military, ay nakakagulo na, may namatay na. Dadami na yung tao, pati yung mga iglesia ngayon, nagdadalawang isip na mag-join. In fact, ang target nila sana, dyan sa People Power Monument, ang target nila 100,000. 100,000 daw. Pero on the first day, 15,000 lang nabuo. Kahapon ata, 6,000 na lang. 6,000 na lang. Dito naman sa Liwasang Bonifacio, 100,000 ulit. Tingnan natin. Ibig sabihin, nagigising na. Kaya tuloy nyo ha. Kaya ako, kahit dapat bakasyon, hindi na ako nagbablog. Hayaan ko na lang yung bad team mag-post. Pero nagbablog pa rin ako kasi nakikita ko may resulta yung mga kwan natin yung mga vlogs natin Hindi naman ako, tayong lahat. Kaya i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog para mapunta ito sa inbox ng mga DDS at ng mga Iglesia ni Cristo. Isipin nyo, ang target crowd nila is 100,000. Pero ang sumipot lang in the first day, 15,000, kahapon 6,000. Ibig sabihin, marami ng mga iglesia. Bumabaksak daw nga yung numero ng mga iglesia Kasi in the age of social media, natututo ng tao maging critical thinker, lalo na kung nanonood sila ng vlogcaster chat. Maggumasta tayo para ibigay natin yung oras, panahon, sakripisyo. Wala kang mag-jingle ka sa mga halaman, sa mga lupa diyan, magdumi ka kung saan-saan lang. Samantala yung mga pastor at yung mga Manalo family andon sa EDSA Shangri-La, iba-ibang hotels diyan. Ikaw naroon ka, kasi syempre developing country parang sila. Tingnan natin. Okay pa ba? Do you still see me? Do you still see me? Nawala Okay, Pastor Bad. Check. So, yan nagkuhan nagigising na the Iglesia ni Cristo members are already starting to question the leadership ng mga Manalo. Kung gagawin nyo yan, alam nyo, tuloy-tuloy nyo nang gagawin yan, hindi magtagal, yung masyado nyong iniinsulto yung mga miyembro nyo, yung intelihensya ng mga miyembro nyo, magagaya kayo kay Mike Villarde, na noon ginamit rin pampolitika, muntik pa nga tumakbo sa pagka-senador, ginamit rin pampolitika yung El Shaddai. Tingnan nyo ngayon, baksak na rin ang El Shaddai. Kaya mag-isip-isip kayo mga Manalo, huwag nyo i-push masyado, huwag nyo masyadong maging bully, huwag nyo masyadong i-bully yung mga miyembro nyo, huwag nyo masyadong insultuhin yung mga
ang Vietnam naman ay kwan pa lang, emerging giant pa lang. Okay, sana okay. Kanina pa, nagloloko. Tayo. Magloloko na yung signal ni Sir Bud. Parang kwan ito parang desperate move na ng mga DDS at Iglesia ni Cristo. Ito na nga ang problema ng Iglesia ni Cristo. Masyado nila sinisiraan, masyado nila maliit, masyado nila pinipintasan yung mga Katoliko na majority Catholics. So, mahumihina ang signal ni Sir Bud. But anyway, Ma'am Sat, kitang-kita naman natin na paliit ng paliit, pakunti ng pakunti ang mga sumasama sa kanila. Wala nang naniniwala. Wala na silang nabubudol. Diyos ko po, Rudy. Okay, last topic tayo to. Pag-usapan natin to. Here we go.